Bago ang lahat, ito ang second day ng free agency. Mukhang gising na gising si Rob Pelinka ngayong araw dahil nakuha ng Los Angeles si Walker Kessler mula sa Utah Jazz via sign and trade. Naisahan pa rin talaga ni Danny Ainge, may kapalit na 2031 at 2033 na first round pick, unprotected pa. Kasama doon ang dalawang first round pick din na swap sa 2028 at 2030 para kay Kessler. Pipirma naman si Kessler ng 130 million sa loob ng 4 na taon. Yun nga lang, 4 na first round pick ang kapalit ni Kessler. Mas malaki pa sa binigay ng Lakers kumpara kay Luka dati. Walang Diyo itong si Pelinka, basta pogi, bigay lahat eh. Yung kontra kasi ni binigay, okay pa naman. Hindi talaga yun basta-basta matatapatan ng Jazz, kaso mukhang tinakot ng Jazz yung Lakers. Yung dalawang first round pick sa 2031 at 2033 na unprotected, yun ang time na pwedeng rebuilding ulit ang Lakers dahil si Luka papatak na noon ng 32 to 34 years old. Pinagtawanan ni Anthony Davis yung ginawa ng Lakers dahil merong isang comment doon na nireplyan ni AD na dati nagre-request siya ng isang big man, hindi ibinigay ng Lakers, tapos siya ang tinrade. Ngayon naman kumuha ng center, binigay pa yung malaking part ng kanilang draft asset. Kung tutuusin, dapat hindi ginawa ng Lakers yun or may chance silang hindi nila ibinigay. Ito kasi di umano yung tinatawag na Laker tax na kapag gagawa ng transaction yung Lakers, lalo na si Pelinka, tataasan yung presyo sa kanya na hihingi ng kabilang team. Naisahan pa rin na mag-amang Danny Ainge yung Lakers. Pwede pa kasi yung 2028 at 2030 na unprotected. Pero yung ginawang 2031 at 2033, yun ang mahirap. Wala na sa timeline ni Luka. Malamang sasabihin sa comment section, marunong ka pa sa GM. Hindi yun sa ganon dahil naiintindihan ko lang yung rule. Base kasi sa rule na yon para hindi maagaw ulit si Kessler, meron kasing 48 hours ang Jazz para tapatan yung 130 million sa loob ng 4 na taon. Kaya ako sinabing parang tinakot ng Jazz yung Lakers dahil ang gagawin lang nila, imbes na 130 sa 4 na taon, gagawin lang ng Jazz na 140 sa 5 taon. Sila lang ang pwedeng magbigay ng 5 years. Dahil base sa rule, restricted free agent itong si Kessler, nasa Jazz ang kanyang rights. Base sa rule, basta tapatan lang ng Jazz yung contract na binigay dito kay Kessler na 130, gawin nilang 140 at magdagdag ng 1 taon, lamang na agad ang Jazz dun. Kahit pa 10 million lang yung inad nitong Jazz sa NBA rule ng contract, mas malaki pa rin yung 5 years kontra sa 4 years. Kaya pwedeng maagaw pa rin pabalik ng Jazz si Kessler. Sa ayaw or gusto ni Kessler na mukhang ayaw na ni Kessler bumalik ng Jazz, kaya meron ng panakot si Danny Ainge. Kapag hindi ibinigay yung gusto nila, tatapatan lang nila ng 10 million or mag-a-add lang sila at gagawin 5 taon. Doon natalo ang LA. Imbes na magiging 30 million, magiging 28 million kada taon na lang ang makukuha ni Kessler. Kaya tinrigger ang sign and trade para ma-bypass yung 48 hours rule. At para din masecure agad ng Lakers si Kessler at hindi siya maagaw ng ibang team. Dahil pwedeng gawin ng ibang team, sumingit doon at gawin lang, ibaba lang din ni Danny Ainge yung hihingi niya sa kabilang team para hindi makuha ng Lakers si Kessler. Ang lupit talaga ni Danny Ainge, panis talaga itong si Rob Pelinka, kaya nga pinagtawanan din siya ni Anthony Davis. Dahil kahit sino nakakaalam ng rule na yon, yung binigay kasi ng Lakers para kay Kessler, kaya mo na makakuha ng isang all-star na player. Panalo ang Lakers sa signing nila dahil nakuha nila si Kessler. Kaso talo naman sila sa binigay nila dito sa Utah Jazz. Kung ang binigay pa ng Lakers ay 2027 at 2029 first round pick na unprotected, okay pa. Dahil hindi yun tatama sa timeline ni Luka. Dapat ang kinuha ng Lakers na GM, ito nang si Danny Ainge at yung mag-ama para dito sa LA. Baka lalo pang gumanda yung lineup nila. Nawala naman si Marcus Smart sa Lakers, lumipat ng Rockets na meron 13 million sa loob ng 2 taon. Pangalawang player na nasulot sa LA, yung isa si Finney Smith noong nakaraang taon. 6.5 million kada taon para kay Smart sa Houston. Kaya naman tapatan ng Lakers yun kahit hanggang 3 taon pero hindi nila ginawa. Mukhang ang rason lang ni Smart kaya umalis dahil gusto niyang pumunta at makakasama ulit si Coach Ime. Last time pwede kasi na makuha ng Rockets talaga itong si Smart. Kaso hindi nila ginawa kasi nga wala pa siya sa wisyo nun.
Nung napakinabangan na ng Lakers, dun pa sinulot. Yung kay Luke Kennard naman, kaya di umano lumipat ng Phoenix Suns, ang report kasi doon, hindi talaga siya bibigyan ng Lakers ng contract. Kaya mas pinili niya yung mas mababa pero multi-year contract sa Phoenix Suns. Ang kapalit naman nila si Sandro Mamukelashvili na merong 4 years na 52 million kasama si Quentin Grimes na nakakuha ng 60 million sa 4 na taon. Si Grimes nag-a-average sa Philadelphia noong nakarang taon ng 13 points, 3 rebounds, 3 assists, 45 and 33% sa second unit ng Sixers. Dati rin siyang kakampi ni Luka, na-trade din. High scorer din itong si Quentin Grimes kapag nawawala yung star player ng team na nilalaroan niya. Nakuha din ng Lakers si Colin Sexton, 2 years, 19 million. May average siya last year sa Hornets at Bulls na 15 points, 2 rebounds, 3 assists, 48 and 40% sa second unit din. Parang pinalakas ng Lakers yung second unit nila dahil ito yung problem nila last season. Si Mamu, Grimes at Sexton may combine na 40 points per game at 37% sa 3-point area off the bench. Parang mas okay din na ma-retain ng Lakers si Hachimura para sa starting unit. Dahil nga nawala si LeBron at kung mawawala pa si Hachimura, parang bumaba bahagya yung starting unit nila. In papers, good signing yung ginawa ng Lakers kasi napalakas nila yung kanilang second unit. At kung makakasama din sila sa 9-man rotation nitong Lakers. Sa ibang signing naman si Mitchell Robinson nasa Boston Celtics na. Merong 47 million sa loob ng 3 taon. Kaya pantapatan ng Knicks yung kontrata nitong si Mitchell Robinson kaso hindi nila ginawa dahil sa tax apron. At makakasama din ni Robinson sa Boston Celtics si Mike Conley na pumirma ng 1 taon. Si Nikola Vucevic naman mula Boston bumalik ng Orlando Magic para sa 1-year deal 3.6 million. Pwede sana makuha ng LA or Golden State itong si Vucevic dahil bargain na bargain yung kontrata niya. Pero gusto niya kasing bumalik sa dati niyang team. Si Jaylen Brown na-trade na papuntang Philadelphia kapalit si Paul George at yung kanyang set ng podcast. Sabi ng mga fans, ang ob-ob ng Celtics na si PG ang naging kapalit ni Jaylen Brown na isa sa best player noong nakaraang season. Pero in papers, panalo pa rin naman kasi doon ang Boston na malamang sasabihin sa comment section, ako lang ang may sabi na panalo ang Celtics. Sa papel kasi or in papers, ang hinahabol ng Boston mapalaki yung kanilang tax apron at cap space. Meron si Brown na 57 to 64 million sa loob ng 3 taon. May eligibility pa sa contract itong si Brown. Si Paul George naman, bukod sa podcast set niya, meron siyang 54 million hanggang 56 million sa loob ng 2 taon. Next season, player option pa yung 56 million niya. Pwede pang bumaba yung kontrata ni PG. Meron din Maxey, Embiid at Brown ngayon sa Philadelphia na may total silang 155 million para sa 3 player. Tapos andun pa si Edgecombe. Sa Sixers kasi, iba kung paano pagsasamahin yung 3 guards nila, si Brown, Edgecombe at Maxey. Dominant din sa bola si Brown, so next season na yan, doon ko na lang gagatasan. Binigay pa ng Sixers ang 2 first rounder 2028 at 2031 na pabor sa Celtics. Isa pa doon unprotected. Ang Boston may total naman na 142 kina White, Tatum at PG. Less than 30 million sa trio ng Sixers. Mali pala, 13 million na less than kumpara sa trio ng Celtics. Nagkamali pa ako dun na. Kaya masasalo agad ng Celtics yung mga player na kinuha nila sa free agency at draft. Pero yung sense na bakit si Brown ang tinrade na isa sa best player noong nakaraang season at binuhat niya pa yung Celtics, next regular season pa malalaman yun. Kasi nga tiningnan ko siya sa pang NBA side na trade, hindi pang PBA. Dahil kung pang PBA na trade yan, panalo pa rin talaga doon ang Philadelphia dahil si Brown ang nakuha nila. Sa PBA kasi titingnan lang kung sino yung kapalit na player. Pero sa NBA kasi tinitingnan doon yung pang long term. Saka si Brown merong extension iniintay kaya siya gustong i-trade ng Celtics. At yung isa pa na kaya bang buhatin ni Tatum, yung Boston na wala na si Jaylen Brown ngayon. Dahil mula na mag-umpisa ang karir nitong si Tatum, kasama na niya si Jaylen Brown. Ang joke pa nga online ngayon kay Tatum at kay Paul George, baka silang dalawa mag-podcast na lang sila sa Boston Celtics at pag-usapan na lang nila lagi itong si Kobe. Silang dalawa kasi yung puro Kobe ang pinag-uusapan ngayon.
Si Norman Powell naman umalis na rin ng Miami, lumipat ng Bulls para sa 2 years 45 million na contract. Kaya pantapatan to ng Miami, kaso nga lang mukhang may hinahabol pang player, basta na lang siya pinabayaang umalis ng Miami kahit pa naging all-star siya last season. Ang Pistons naman nakuha si John Collins para sa 3 taon na 51 million additional frontcourt para dito sa Detroit. Sa San Antonio naman, kinuha nila si Tobias Harris na merong 31 million sa loob ng 2 taon. Mukhang tagilid tuloy si Rui Hachimura na makuha pa ng San Antonio. Maganda rin yung nilaro ni Tobias Harris last playoffs at mukhang tagilid din na makuha si LeBron ng San Antonio dahil nga napunta na kay Harris yung malaking cap space. Sayang. Kaya ako nasabing sayang dahil yung $5 ko tatama sana ng $85 kung mapupunta si LeBron sa San Antonio. Kaso wala eh.